Yan. Unang-una sa lahat, magandang araw sa lahat ng mga nagmamahal sa Pilipinas. Magandang araw sa lahat ng nanonood worldwide. Worldwide, nakikita po ito, ha? Yes! Napanood nyo ba kung gaano ka lakas, kaingay yung Cebu kahapon? Yes! Magpapatalo ba mga taga-Malaysia? Yes! Woo! Hindi! Yun! Yun! Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Ito ang totoong survey. Kasi makikita nyo kung paano minamanipulate yung survey sa Pilipinas. Meron pang lumalabas na halo-halo. Doon sa halo-halong kandidato, wala si Pastor Apollo Kibuloy. Threat si Pastor Apollo Kibuloy sa mga kawatan sa Pilipinas. Yes! Kaya gagawin nila ang lahat para mapigilan ang Pastor Apollo Kibuloy na magkaroon ng kapangyarihang politikal. Kasi puros mga kawatan eh, di ba? Saan ka makakita ng bagong alyansa na puro luma yung kandidato? Di ba? Yung mga kandidato na yan, ilang termino na. Recycle! Nandito pa din kayo sa Malaysia. Nagtatrabaho pa rin kayo rito. Nagpapakahirap pa din kayo dito. Yung problema ng Pilipinas noon, problema pa din natin ngayon. Yes! Bakit tayo magpapabudol ulit dun sa mga nanggaling na sa mga posisyon na yan? Na! Hindi na! Hindi na! Hindi na! Hindi na! Hindi na! Muli, magandang araw sa lahat ng mga nandito ngayon at sa lahat ng mga nanonood sa kanya-kanyang mga cellphone, sa kanilang mga telebisyon, sa lahat ng mga Pilipino na nagpapakahirap para ang kanilang mga mahal sa buhay ay maitaguyod. Kayo po ang totoong bayani ng Pilipinas. At alam nyo po ba na isa ito sa mga pangarap ni Pastor Apollo Kibuloy? Yes! Ang magsiuwi na kayong lahat sa Pilipinas. Hindi na tayo maghahanap ng trabaho sa abroad. Tayo na magbibigay ng trabaho sa mga taga-abroad. Yes! Napakaganda ng Malaysia. Pero alam nyo ba, 20 years ago, mas maganda ang Pilipinas kaysa Yes! Of course! Pero bakit hanggang ngayon, mahirap pa rin ang Pilipinas? Na-stuck na tayo. Kasi pare-parehas ng mga politiko yung ibinoboto natin. Pare-parehas na formula ang ginagawa nila. Kaya ang Pilipinas hanggang ngayon, mahirap pa din ang Malaysia, Singapore, ang Cambodia. Actually, nauungusan na tayo. Papayag ba kayo dun? Hindi! So yan ang isa sa mga plataforma at pangarap ni Pastor Apollo Kibuloy para sa bayang Pilipinas. Alam nyo, ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, walang imposible kapag naisip mo na. Kapag ang isang bagay naisip mo na, ibig sabihin, posible na yan. Kasi naisip mo na. Gagawin mo na lang. Tama! Ready na ba kayo sa disiplinang KOJC? Yes! Kung ganun, magsimula na tayo. Yun! Gutom na ba kayo? Iba! Ako po si Boss Dada at ako po ay nagsasalita in behalf of Pastor Apollo Kibuloy. Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado!
Wala po si Pastor Apollo Kibuloy sa piling natin ngayon dahil siya'y nakakulong. Kasi matalik na kaibigan siya ng mga Duterte. Ang mga Duterte, lahat ng mga nakadikit sa mga Duterte, gusto nilang sirain. Kasi ang pangalang Duterte, naging na siyang brand ng politics. Ang Duterte, laging maayos. Ang Duterte, matapang. Ang Duterte, diretso. Kaya lahat ng nakadikit sa mga Duterte, sinisira ng mga kawatan. Sino ba ang galit sa mga Duterte? Sino ba ang galit sa mga kay Pastor Apollo Kibuloy? Yan! Sino ang kalaban ni Pastor Apollo Kibuloy? Mga droga! Corruption! Demonyo. Demonyo! Demonyo ang kalaban ng kabutihan. At ang mga namumuno sa Pilipinas ngayon, walang mga Diyos. Bakit? Bakit? Wala eh. Pumapatay, nagnanakaw, walang batas. Kaya ang Pilipinas, unti-unti na nagiging na tayong komunista. Kasi ang komunista, hindi po yan sumusunod sa batas. At nakikita natin ang bansang Pilipinas, tila mo wala nang sinusunod na batas. Tama! Si Pastor Apollo Kibuloy po ang poster boy ng political persecution sa Pilipinas. Pastor Apollo sa Senado! Matapos pakinabangan ng bansang Pilipinas, matapos bigyan ng pagkakataon tulungan ang current administration para mailabas ang kanilang mga pambubudol, si Pastor Apollo Kibuloy inabuso. Mga walang utang na loob. Ganyan ba mga Pilipino, walang utang na loob? Hindi! Matapos gamitin ang mga Duterte, matapos gamitin si Pastor Apollo Kibuloy, ganito pa ang iginante. Tama ba yan? Pilipino ba yan? Manggagamit! 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 Kaya yan yung sinasabi natin mga kababayan, na yung namumuno ngayon at yung mga kasapakat niya, walang mga Diyos yan. Lahat ng mga yan, mga demonyo yan. Nagsimulang atakihin si Pastor Apollo Kibuloy noong si Presidente Duterte ay nagsalita gamit ang SMNI, ikan sa masa para sa masa, at hinanap kung saan nila nilalagay yung pera ng taong bayan. Pagkatapos nun, ang SMNI tinanggalan ng prangkisa. Hanggang ngayon, wala pa rin tayo sa free TV. Pero okay lang, mapapanood tayo sa YouTube, sa Facebook, sa cable. Ang SMNI hindi natatakot. Yes! Yes! Ang SMNI, Takot! patatahimikin mo, lalong mag-iingay. Ganyan ang Pilipinas. Yes! Kami takot! Hindi kami takot! Hindi kami takot! Hindi kami takot! Hindi kami takot! Masyadong matatapang ang mga taga-SMNI. Sinunod nila yung mga patay na kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, 4 na taon nang dismissed. Biglang nabuhay. Milagro, di ba? At nadagdagan pa yan. Lahat ng mga kaso na yan, bailable. Nadagdagan yan ng non-bailable na kaso. At in-rease yung kanilang asset. Tama ba yan? Hindi! Inilipat pa sa Maynila yung mga kaso. At ngayon, siya ay nakakulong dahil hinaharap niya lahat ng mga hamon at pagsubok ng demonyo. Yes! Yes!
hindi pa sila na ano dyan, ha? Hindi pa sila nadala dyan. Gamit ang warrant of arrest ng ibang tao at ibang address, 16 days po sila na nanirahan dyan sa Kingdom of Jesus Christ compound ng abuso, ng baboy, sinira ang eskwelahan, sinira ang simbahan, nagmamakaawa tayo na kahit isang gabi lang, pabayaan tayong makapagdasal sa loob ng simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi nila ibinigay yun sa atin. Demonyo lang ang gumagawa niyan. Yes! Yes! Walang taong matino ang magsasara ng simbahan Yes! at i-deny yung kalayaan ng isang Pilipino para makapag-worship. Wala. Pero anong ginawa ng mga taga-KOJC? Pinakain pa sila. Yes! Pinainom sila ng tubig. After 16 days, 2 beses silang inatake, may 3 namatay. After 16 days, masayang-masaya pa yung mga taga-KOJC at nagpapasalamat pa sa kanila noong lumalabas sila ng Kingdom of Jesus Christ compound. Ganyan ang disiplina, pagmamahal, bunga ng isang magaling na leader. Ano pagkakakilala natin kay Pastor Apollo Kibuloy? Si Pastor Apollo Kibuloy, nakilala ko na siya bilang isang maunlad na leader ng KOJC. Maunlad. Malaking issue sa kanila yan, yung maunlad. Kaya nga lahat ng pinaghirapan ng KOJC, gusto nilang kamkamin eh. Kasi gusto nila easy money. Ayaw nilang maghirap. Si Pastor Apollo Kibuloy ay bunsong anak ng isang mahirap na pamilya. Siyam po silang magkakapatid. Pinanganak sa Pampanga, pumunta sa Davao, sa paanan ng bundok at doon lumaki. Lahat ng klase ng hirap naranasan niya doon. Hindi lang po siya inutusang bumili ng suka. Yes! Sa sobrang hirap ng buhay, nautusan po siyang mangutang ng suka. At sa pangungutang na yan, kaya sabi niya kanina sa kanyang video, biktima siya ng kahirapan. Ayaw niya nang maramdaman yung nangungutang. Yes! Kaya ano ang ginawa niya? Itong kanyang simbahan na Kingdom of Jesus Christ, from 16, walang makain, kamote, okra lang. May kwento pa na yung saging ibinabagsak sa kanila. Yung mga reject na mga saging at yun ang kinakain ng mga members niya. Yung huling bagsak ng saging, ang sabi ba naman nung driver ng truck, sana tataba na yung mga baboy nyo. Ganon sila kahirap. Na yung pagkain ng baboy, yun ang kinakain nila para lang mag-survive. Pero dahil magaling na leader si Pastor Apollo Kibuloy, Yes! pero dahil resilient si Pastor Apollo Kibuloy, at ang motivation ni Pastor Apollo Kibuloy ay malalim, from 16 members, 7 million na sila worldwide. At kinikilala bilang isa sa mga fastest growing religious organization sa buong mundo. So alam ni Pastor Apollo Kibuloy kung ano ang kahirapan. Baka mas mahirap pa sa naranasan nyong lahat. May opportunity kayo mag-abroad. Si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang pamilya, wala. Umasa si Pastor Apollo Kibuloy sa dasal. Ang mga leader natin ngayon, mga bilyonaryo na yan. So papaano nila susolusyonan yung problema nating mahihirap kung ni minsan hindi nila naranasan kung papaano mangutang, pambayad simbahan niya eh. Kaya kung meron ditong may reputasyon at resibo, siya yun.